Nakilala ko si Manong sa aming lugar, isa daw siyang manggagamot at nakakapagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Ngunit nasa taas ng bundok ang kanyang tinitirahan kubo. Maraming nagsasabi na isa rin itong mangkukulam, kaya bihira ang may pumunta dito. Dahil sa hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nitong huling mga linggo, palagi akong balisa, pinagpapawisan ng malamig, ayoko nang may kausap at palaging balisa, kahit ang aking boyfriend ay palagi kong inaaway at ayokong nakikita. Hindi rin ako makatulog sa gabi ng maayos, kaya ikinuwento ko ito sa aking pinsan, dahil alam ko na maunawaan niya ako. Ipinayo niya sa akin na puntahan ko si Manong na manggagamot sa taas ng bundok, upang magpagamot. Dahil sa nahihirapan na ako sa aking nararamdaman ay sinunod ko ang pinsan ko, tumungo ako sa taas ng bundok upang magpagamot kay Manong. Nagdala ako ng iba't ibang klaseng gulay at prutas na pwede kong ibigay sa kanya. Dahil hindi raw ito tumatanggap ng bayad, nang ako ay makarating sa kanyang kubo, agad akong tumawag, "Tao po, may tao po ba dyan?" Magandang araw sa'yo Binibini, ano ang ipaglilingkod ko sa'yo? Magandang araw po Manong, ako po si DC, tagapatag. Balita ko po ay marunong po kayong manggamot. Gusto ko po sanang magpagamot, pero bago talaga ako nakapagsalita, ay namangha ako sa nakita ko. Dahil ang akala ko ay isang matanda ang naggagamot dahil sa tawag sa kanya na Manong. Pero hindi naman siya matanda sa aking paningin, isang lalaking may gwapong mukha at matikas na pangangatawan, hindi ko mapigil ang mapatitig sa kanya. Sige po, maraming salamat po sa merienda. Nang ako ay matapos na sa aking pagkain, ay kinausap na ako ni Manong. Sinabi ko ang lahat ng aking nararamdaman, lalong-lalo na nagpanlalamig ng aking pawis, habang kami ay nag-uusap. Ay nakatitig ako sa kanyang mga mata, at parang hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, hinaplos niya ang aking mga braso, at sa hindi ko maipaliwanag na may init akong nararamdaman na dumadaloy sa aking balat. Para itong kuryente na gumagapang sa buo kong katawan. Maya-maya pa ay umalis si Manong, mag-iinit daw muna siya ng tubig para ipunas sa malamig kong katawan. Sabi ko pa, wala ka bang ibang kasama dito, kahit mga magulang mo or mga kapatid, bakit nag-iisa kang naninirahan dito? Hindi ka ba nalulungkot dito? Pasensya na po kung marami akong tanong, akala ko kasi ay isa ka na pong matanda, hindi ko akalain na bata pa pala kayo sa inaasahan ko, marami din pala kayong alagang hayop dito, at marami din pala kayong mga iba't ibang klaseng gulay dito. Iit na napansin ko nga ining na marami kang katanungan, hayaan mo at sasagutin ko iyan, wala na akong mga magulang at kapatid, nag-isang anak lang ako, bata pa ako nang pumanaw ang aking mga magulang. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking tiyahin na malupit, kaya lumayas ako at nanirahan dito. Ang lupain ito ay pag-aari ng aking mga magulang at may daan ito dito sa likod na pinakamadaling daanan patungo sa kapatagan. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na may daan dito sa likod. Ganun po ba? Kaya pala ilan lamang ang dumaraan dito sa dinaanan ko. Napatawa na lang si Manong, at nagkatitigan na naman kaming muli. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing magtatama ang aming paningin. May spark talaga akong nararamdaman, gwapo naman talaga siya at hindi ko makipagkakaila iyon. Hindi ko alam kung bakit kinakatakutan siya ng ibang tao sa aming lugar. Sabi ng marami, isa daw itong mangkukulam. Pero para sa akin, mahirap paniwalaan iyon dahil sa aking pakiramdam siya ay isang mabuting tao. Hindi lang yun, unang kita ko pa lang sa kanya ay may iba na akong pakiramdam, isang pakiramdam na hinahanap ng aking katawan. Na hindi ko nahanap sa aking boyfriend, sabay tawag na niya sa akin, at agad naman na akong sumunod, pinahiga niya ako sa sahig na mailatag at sabi niya, Iha, komportable ka na ba sa iyong paghiga? Kailangan mo lang tanggalin ang iyong damit upang mapunasan na kita ng aking pinainit na may kakaibang damot bago kita hilutin, relax ka lang dyan, okay ba? Sige po Manong, wika ko, habang ako ay nakadapa at nakapikit, dinadama ko ang sarap ng hagod ng kanyang mga kamay, at ibang sarap na ito wika ng aking isip, maya-maya nga, gumapang na ang mga kamay ni Manong. Dumako na ito sa dalawang dibdib ko, may maya pa, ay ibinaba na niya ang aking pantalon na malambot, at ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa aking ibaba, unti-unti niyang sinasalat ang aking kuweba, at dahil doon, hindi ko mapigilan na mapaungol. Maya-maya pa ay itinahaya na niya ako. Pinunasan niya ng maraming langis ang buo kong katawan, kaya sobrang silas nito, at dito ay hinalikan na niya ako sa aking mga labi, at sabay sabi pa niya kung nasasarapan na daw ako. Wika ko naman ay, masarap talaga. Lalo na nang siya ay bumababang muli, at minukbang niya ang aking kuweba, halos mapaliad-liad ako sa aking pakiramdam, lalo na nang ipasok na niya si Junjun na halos hindi magkasya dahil sa laki at taba nito. Ito na ang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan.